Ito ang unang beses na nakapunta ako sa bahay ni Lloyd. 2 barangay lang ang layo nitong bahay niya sa bahay namin. Simple lang ito at hindi naman ganun kalakihan. 2 palapag ito at kumpleto naman sa gamit at the aircon pa. 2 ang sasakyan niya sa garahe, yung pick-up truck na lagi niyang gamit kapag magji-duty siya at isang mamahaling sasakyan na ginamit namin noong magpunta kami sa resort niya. Ilang taon ka nang nakatira dito? Tanong ko sa kanya habang tumitingin-tingin sa mga nakadisplay na picture niya dito sa kwarto niya. In fairness, wala talaga siyang budol. Magsa 10 taon na rin. Binenta sa akin to ng isang kakilala na nag-migrate na sa Amerika. Sagot niya habang nag-aayos ng gamit niya sa bag. Umupo ako sa kama niya at inagaw sa kamay niya ang mga damit niyang basta na lang niya isasalaksak sa bag niya. Kunot noong tumingin siya sa akin. Tinaasan ko lang siya ng kilay at tinupi ng maayos sa mga damit niya at ako na ang naglagay sa bag niya. Nailang naman ako dahil pinapanood niya ang ginagawa ko. Napapidlag ako ng marinig ang doorbell. Mukhang dumating na ang in-order niyang pagkain. Lumabas siya ng kwarto para kunin ang order. Ako naman ay inayos ang bag niya. Nag-init pa ang pisngi ko nang mahawakan ng brief niya. Mabilis ko itong tinupi at nilagay sa bag niya. Sweetheart, nandiyan na ang pagkain. Kain muna tayo? Untag ni Lloyd sa akin na sumilip sa pinto ng kwarto niya. Tumayo naman ako at lumabas ng kwarto niya. Hinawakan niya ang kamay ko at sabay na kaming bumaba. Nang makarating kami sa komedor ay bigla akong nakaramdam ng gutom nang maamoy ang pagkain na in-order niya. Nakaayos na ito sa lamesa. Lutong pagkain pala ang in-order niya at mukhang galing sa restaurant. Galing sa restaurant mo to? Tanong ko nang makaupo na. Yes, sagot niya at umupo na rin sa tabi ko. Siya pa ang nagsandok ng pagkain sa plato ko. Nag-umpisa na kaming kumain. Masarap ang pagkain sa restaurant niya. Ang sabi niya, marunong din daw siyang magluto. Paglutuin ko nga siya next time. Tapos, bibidyohan ko siya. Lihim akong napahagikik. sa naisip ko. Tumunog ang cellphone ko na nakalapag sa mesa. Kinuha ko ito at binuhay. Nag-reply si Chang sa text ko. Nagpaalam kasi ako sa kanya na may pupuntahan kami ni Lloyd. Sino yun? Kunot noong tanong ni Lloyd. Si Chang, nagpaalam kasi ako sa kanyang may pupuntahan tayo. Tumangutango siya. Anong sabi? Wala naman, okay lang daw. Umisi siya habang sumusubo ng pagkain. Tinaasan ko siya ng kilay. Bakit? Nothing. Ngumuso na lang ako at pinagpatuloy na ang pagkain. Naubos namin ang in-order niyang pagkain. Mamimiss kita, sweetheart. Anas niya sa tenga ko at hinalik-halikan ako doon. Sinisinghot-singhot pa nga niya ang amoy ko. Nandito kami sa sala at nakaupo ako sa kandungan niya. 2 araw ka lang naman doon, di ba? At saka, tatawag ka kapag may signal ha. Mamimiss ko rin kasi siya. Tumangutango siya habang titig na titig sa aking mapupungay niyang mga mata. Hinawakan niya ang pisngi ko at bahagyang pinaling. Nagsalubong ang mga labi namin. Sa umpisa ay masuyo lang ang galaw ng labi niya hanggang sa unti-unting magaslaw. Naging malikot na rin ang dila niyang gumagalugad sa loob ng bibig ko. Madiin ang halik niya at malalim. Halos mapugto na ang hinigaw ko sa klase ng halik niyang parang sabik na sabik. Habol ko ang hininga nang maghiwalay ang labi namin. Pakiramdam ko, nangangapal ang labi ko. I want you, sweetheart. Anas niya habang humahaplos na ang malaki at magaspang niyang kamay sa braso ko. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa haplos niya na tumawid sa puso ko. Titig na siya sa akin na tila nagsusumamo na pagbigyan ko siya. Parang may nag-uudyok din sa akin na pagbigyan ko na siya. Mamaya, aalis na siya at pupunta na sa delikadong lugar. Walang kasiguraduhan kung anong mangyayari sa kanya. Kagat labing tumango ako at ako na mismo ang kumabig sa batok niya para muling magsanib ang mga labi namin. Agad naman siyang tumugon sa halik ko at tumango, buhat-buhat ako. Yumakap ako sa batok niya habang magkasanib pa rin ang mga labi namin. Umakyat kami sa hagdan at tinungo ang kwarto niya. Dahan-dahan niya ako nilapag sa kama niya. Lumuhod siya at hinubad ang suot niyang t-shirt na puti at tinagi sa sahig. Napalunok ako nang makita ang mamasal niyang katawan. Malapad ang dibdib niyang muumbok. Namumutok din ang malapandasal niyang maliliit na muscle sa tiyan. At ang mga braso niya ay namumutok din sa muscle. Tama nga ang sinabi ni Ben. Mukhang siya ang nambabalibag sa kama. Baka mamaya habang naglaving-laving kami ibalibag niya ako. Yumuko siya at hinawakan ang butones ng blouse ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Kunot noong
Tumingin siya sa akin. Bakit? Lumunok ako. Pwedeng umatras? Nakangiwing sabi ko. Nagsalubong ng kilay niya. No! Oo ka na kanina, di ba? At matagal ko nang hinihintay to, sweetheart. Nakasimangot na sabi niya. Gumuso ako. Kasi natatakot ako. Hindi naman kita bibiglain, sweetheart. Dadahan-dahanin ko lang. Talaga? Hindi mo ako ibabalibag? Ano ka ba? Saka na kita ibabalibag. First time mo pala ngayon, kaya dapat gentle lang ako. Aniya at tuloy na ang pagkalas ng botones ko hanggang sa tuluyan na niyang mahubad ang blouse ko. Sinunod din niya ang pants ko. Naka-bra at panty na lang ako ngayon. Nag-init ang pisngi ko nang makita ko kung paano niya ako hugurin ng tingin. Tinakpan ko ng braso ang parteng dibdib ko sa hiya, pero mabilis din niya itong inalis at tinaas sa may ulunan ko. Hinawakan niya ang dalawang pulsuhan ko gamit lang isa niyang kamay. Bumaba ang mukha niya at muli akong hinalikan sa labi. Ang isa naman niyang kamay ay pumipisil na sa dibdib ko. Kahit natatakpan pa ito ng bra ay ramdam ko ang init ng kamay niya. Naglandas ang labi niya pababa sa leeg ko hanggang sa makarating sa puno ng dibdib ko. Hinalik-halikan niya iyon at dinila-dilaan. Napakagatlabi naman ako. Nakaramdam ako ng kiliti sa balbas at bigote niyang tumutusok sa balat ko. Sumiksik ang isang kamay niya sa likod ko at kinakalas sa pagkakahok ang bra ko. Hanggang sa nagtagumpay siya at sa isang iglap lamang ay nakahantad na ang hubad kong dibdib sa mga mata niya. Titig na titig siya dito at napapalunok pa. Hindi naman sa pagmamayabang pero biniyayaan ako ng magandang hubog ng dibdib. Light brown ang kulay ng utong ko. Impit akong napaungol nang sumayad ang dila niya sa tuktok ng kanang utong ko. Tinudyo-tudyo na ito at inikot-ikot pa ang dila doon. Napapaliyad naman ang katawan ko. Kakaibang kiliti ang dulot ng mainit niyang dila. Napangangapa ako nang isubo niya ito at sipsipin. Ang isang kamay naman niya ay nasa kabila kong dibdib at pinipiga ito at nilalaro ang utong. Lloyd! Tumingin siya sa akin habang patuloy sa pagsipsip sa utong ko. Nang magsawa siya ay ang kabila naman ang pinagpiyastahan ng mainit na bibig niya. Panay ang impit na ungol ko at lihat ng katawan. Nang bitawan niya ang dalawang pulsuhan ko ay agad akong kumabit sa ulo niya. Dalawang kamay na niya ngayon ang pumipiga sa dibdib ko at salitang sinusubo ito. Love your boobies, sweetheart. Anas niya at bahagya pang kinagat ang utong ko sabay hinipan at ikinadaing ko. Medyo masakit pero mas lamang ang kiliti at sarap. Maya-maya ay bumaba na ang mukha niya pababa sa tiyan ko. Sa puso at sa, Lloyd, wag dyan. Natatarantang sabay ko sa kanya nang taniman niya ng halikang ibabaw ng panty ko. Nagtayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Tumingin siya sa akin at ngumisi. Hawak-hawak na niya ang garter ng panty ko at unti-unti niya itong binaba. Hinawakan ko ang panty ko para pigilan ito sa pagbaba. Sweetheart, mas lalo mo lang akong pinag-iinit. Natatawang sabi niya at mabilis na hinubad ang panty ko tinagit sa tabi ko. Mabilis kong naipagdikit ang mga hita ko pero mabilis din niya itong naipaghiwalay. Impit akong napatili at nagtakip ng kamay sa muka. Ngunit ang mukha ko sa hiya, wala na akong maitatago ngayon sa kanya dahil nakita na ang lahat. Naramdaman ko ang mainit ng labi na umahalik sa hita ko pababa sa singit ko. Kinilabutan ako. Tumawa siya. Huwag ka na mahiya, sweetheart. Ako lang makakakita nito, wala ng iba. Aniya at tinanggal ang mga kamay kong nakatakip sa mukha ko. Paniguradong pulang-pula na ang mukha ko sa iya. Hinahanap siya ng mata ko. Nasa pagitan na siya ng mga hita ko at katapat ang pagkababae kong hinihimas-himas na niya. Napapitlag ako. Nakaramdam ako ng kiliti. Mainit at magaspang ang kamay niya. Nilalaro pa ng mga dalini niya ang mumunti kong buhok doon. Nailang pa ako dahil baka mamaya di niya betang may buhok. Kasi naman di ako sanay mag-shave. Kaya hanggang trim lang ang ginagawa ko. Napakagatlabi ako nang maramdaman kong labi niyang sumayad na sa pagkababae ko. Walang pag-aalinlangan na hinalik-halikan niya ito at tinilahan pa. Lloyd! Shh! Relax, sweetheart. Anas niya at mas binuka pa ang hita ko. Pabiling-biling ako sa higaan at parang bulating inasina ng katawan ko sa likod. Di ko alam kung saan ako kakapit. Sa ulo ba niya o sa kobre kama? Saan ba?
Daing ko, kasabay ng pangangat ang langgita ko na sipsipin niya. Paulit-ulit niyang ginagawa. Sip-sip, dila na sinasamahan pa niya ng kagat. Para na akong nababaliw sa kakaungol. Sobrang init na rin na nararamdaman ko. Nasasarapan ako sa ginagawa niya. Di ko mapigilang iungol yun. Napaigik ako nang maramdaman ko ang daliri niyang pumapasok sa loob. Nakagat ko ang labi dahil sa kirot, pero hindi rin natagal ang kirot na yon dahil sa dila niyang patuloy pa rin naglulumikot sa pagkababae ko. Damang-dama ko ang daliri niyang mabagal na naglalabas na masok hanggang sa bumilis. Sinabayan pa ito ng bibig at dila niya na sumisip-sip at dumidila. Nakakabaliw ang sensasyong dulot ng ginagawa niya. Nakakangilo ang sarap hanggang sa naramdaman kong parang naiihi na ako. Pero hindi siya natinag at patuloy lang sa ginagawa hanggang sa impit na akong napatili kasabay ng paninigas at panginginig ng aking katawan. Habol ko ang hininga at hapong-hapo ang pakiramdam. Nakahiga lang ako at umuungol pero pakiramdam ko ay pagod na ako. Si Lloyd naman ay panayang halik sa katawan ko, sa tiyan ko, pataas sa dibdib, sa leeg, sa panga at sa labi ko. Walang pag-aalinlangan na tinugon ko ang halik niya kahit galing pa ito sa pagkababae ko. Ang sarap mo, sweetheart. Anas niya at muling lumuhod. Muli niyang pinagmasdan ng kahubaran ko. Nakaramdam ako ng pagkailang pero hindi na ako nag-abalang magtakip. Bakit pa? Inakita na niya ang lahat. Nahawakan, nahalikan at nadilaanan niya. You look so sexy, sweetheart, and you're mine. Usal niya nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Tinanggal niya sa pagkakabutones at binaba ang zipper ng camouflage na pants niya. Binaba niya ito kasama ang puting brief niya. Nasilayan ko ang buhok niya doon, bagamat hindi naman ito makapal at mukhang nagtitrim din siya. Napaawang ang labi ko nang makita ang pagigkas ng pagkalalaki niyang kasing laki yata ng pipino. Nakatutok ito sa akin na nangingintabang ulo. Medyo dark brown ang kulay nito at medyo maugat. Napulunok at mabilis na bumangon sa kama at patakbong pumasok sa banyo niya. Sumandal ako sa pinto habang sapo ang dibdib. Bakit ganun kalaki yun? Sweetheart! Sweetheart! Tawag ni Lloyd sa akin sa labas. Sweetheart, lumabas ka na dyan. Tawag ulit niya na sinasabayan pa ng katok. Ayoko! Sagot ko, Aliana! Panay ang hugot na mabigat na hininga ni Lloyd habang nasa biyahe na kami. Hiyahatid na niya muna ako sa bahay bago bumalik sa presinto. Pasimple akong lumingon sa kanya. Nakasimangot siya at salubong ang kilay habang nakatingin sa daan. Gumuso ako. Anong gagawin ko? Natakot ako kanina Tsaka palatak niya at umiling-iling. Nagilty naman ako. Sorry. Tumingin siya sa akin at sinamangutan ako. Binitin mo ako, sweetheart. Masama ang loob na sabi niya. Lalo namang nang haba ang uso ko. Sorry na nga. Kasi naman nakakatakot yung ano mo. Bakit ba? Kasi ganyan yan nakalaki. Baka mamaya mamatay ako kapag pinasok mo na yan sa akin. Natuwiran ko. Tinaasan niya ako ng kilay. Malaking tao ako. Ano pang aasahan mo? Malamang malaki din yan. Napakamot na lang ako sa pisngi. Kasi naman, sorry na nga. Tsaka, pasalamat ka talaga at may lakad ako ngayon dahil kung wala, di talaga kita pauuwiin sa inyo agad di kita naaangkin. Napanguso na lang ako sa sinabi niya. Mabuti na lang pala at may lakad siya. Ang sakit talaga ng puson ko. Daing niya at tumingin sa akin. Pag-uwi ko sa Biyernes, yari ka talaga sa akin. Napalunok ako sa sinabi niya. Alam kong hindi siya nagbibiro. Sana lang talaga ay ready na ako ng araw na yon. Dahil alam kong hindi siya papayag na mabitin ulit. Ngayon pa lang, kinakabahan na ako. Makapagbasa na nga lang ng erotic stories para may ideya naman ako. Mag-iingat ka dun ha. Kapag may signal, tatawag ka. Pilin ko sa kanya nang nasa harap na kami ng bahay. Parang ayoko siyang umalis dahil mamimiss ko siya. Pero anong magagawa ko? Tungkulin niya yon at trabaho niya na sugpuin ng kriminal. Tumango siya at niyakap ako ng mahigpit. Sinandig ko ang ulo sa dibdib niya. Pinupog niya naman ang halikang ulo ko. I'm going to miss you, sweetheart. Ahanas niya. Mamimiss din kita. Nag-angat ako ng ulo at mukha ko naman ang pinupog niya ng halik. Magaan na halik sa labi naman ang pinagsaluhan namin. Panay ang buntong hininga ko habang hinati ng tanaw ang papalayong sasakyan ni Lloyd. Nang mawala na ito ay mabigat ang loob kong pumasok na ng bahay. Ilang minuto pa lang kaming nagkakahiwalay. Miss ko na agad siya. Mukhang in love na yata ako sa mamang pulis na yun.
Napangiti ako nang mabasa ang reply ni Aliana. Kahit hindi niya sabihin, alam kong nag-aalala talaga siya sa akin. Nag-type ako ng reply sa kanya para sabihin nasa biyahe na kami patungong Santa Luna. Miss ko na agad siya. Maya-maya lang, pahirapan na ang signal lalo na sa pagtungo namin ng bayan ng Santa Luna. Normal lang naman sa trabaho ko ang mapasabak sa ganitong delikadong operasyon. Pero kung noon ay wala akong pakialam kung anong mangyari sa akin, ngayon ay iba na. May isang tao na naghihintay sa akin sa pagbalik ko. Kaya ayoko siyang biguin, kaya doble na lang din ang kailangan kong pag-iingat ngayon. Inayos ko ang strap ng bulletproof vest ko. Dinouble check ko na rin kanina ang 2 baril na dala ko, pati na rin ang M16 na hawak-hawak ko. 10 kami mga pulis na nakasakay sa police truck at lahat kami ay armado at naka-bulletproof vest. May convoy din kaming 2 police mobile. Ang mga kasamahan ko ay kanya-kanyang hawak ng cellphone nila. Malamang ay ka-text o ka-chat ang mga mahal nila sa buhay. Kulang-kulang ilang oras na lang talaga ang biyahe namin bago makarating sa bayan ng Santa Luna. Pagdating namin doon ay sasalubungin na kami ng mga escort naming sundalo. Mapanganib para sa amin kung wala kaming escort na sundalo pagpasok namin sa bayan ng Santa Luna dahil may posibilidad na tambangan kami ng mga rebelde na kasabwat din ng mga sindikadong pakay namin. Ang bayan ng Santa Luna ang pinakamahirap na bayan sa buong lalawigan. Ito din ang may pinakamaliit na populasyon at ayon sa datos, 30% ng populasyon ay miyembro ng rebelde. Naging kanlungan din sila ng mga sindikado at kriminal na wanted sa batas. Kapalit ang malaking halaga, bago namin gawin ang malaking operasyon ay makikipagpulong muna kami sa lokal na pamahalaan sa Santa Luna. Makalipas ang 2 oras ay halos puro puno na ang nadadaanan namin. Bibihira na lang ang bahay. May mangilan-ngilan na poste na lang ang may sinding ilaw. Ang ilan ay patay sindi pa. Malubak na rin ang daan. Ang signal sa cellphone ay pawala-wala na rin. Malapit na kaming pumasok sa bayan ng Santa Luna. Doon ay sasalubungin kami ng tropa ng AFP. Natigilan kami nang biglang tumigil ang lulan naming police truck. Mukhang nabalahaw yata ang isa sa mga gulong. Tumigil din ang 2 convoy nang mapansing hindi na kami umabante. Bumaba ang 2 kasamahan naming pulis at tiningnan ang gulong. Pinailawan nila ito ng flashlight. Bumaba na rin ako para tingnan. "Kumusta pare?" Tanong ko sa 2. Gumilid naman sila at pinakita sa akin ang gulong na nakalubog sa lubak na may makapal na putik. "Ano? Kumusta?" Tanong ni David na siya nagdadrive. "Lubog sa putik pare. Pero mukhang kaya sa tulak yan," sabi ko. Nagsibabaan naman ang mga kasamahan naming pulis na nakasakay at pumwesto na sa pagtulak. At sa hudyat ni David ay sabay-sabay na kaming nagtulak. Hindi na naman kami nabigo dahil naiahon na namin sa lubak ang gulong. Habang nagkakaingay ang mga kasamahan ko ay may nauulinigan akong mga kaluskos na sumasabay sa ingay ng kuliglig. Nagmasid ako sa paligid at tinalasan ng pandinig. Puro puno ang nasa paligid at matataas na talahib. Iba ang pakiramdam ko. Hayo na naman ang mga kaluskos. May naririnig pa akong nababaling maliliit na sanga na tila natapakan. Lalong lumakas ang kutob ko na may mga taong nakamasid sa amin mula sa gubat. Wala pa kami sa entrada ng bayan ng Santa Luna kaya hindi mga sundalo ang kung sino mang nagmamasid sa amin at anumang oras ay tatambagan kami. "Sakay! Bilis! May mga kalaban!" Pasigaw na sabi ko sa mga kasamahan. Agad naman silang tumalima at nagsiakyatan sa police truck sabay hawak sa kani-kanilang M16 rifle at tinutok sa labas ng bintana. Pinasibad naman agad ni David ang police truck. Eksakto namang nagsilabasan ng ilang mga armadong kalalakihan mula sa nagtataasang talahib at pinaulanan kami ng bala na mabilis din namang sinagot. Daing ng isa naming kasamahan na sapo-sapo ang balikat. Nilingon ko siya, may tama siya. Muli kong binalik ang atensyon sa mga kalaban. Pinaulanan namin sila ng bala. Pinunteriya ko naman ng tila leader nilang siyang nagmamando. Tinamaan siya sa kamay. Ilang mga kasamahan pa niya tinamaan din at nagsibalikan pabalik sa gubat. Akala namin ay aatras na sila pero hindi pala. Dahil mula sa kung saan ay biglang nagsulputan ng ilan pang mga kalalakihan sa mga armado din. "Sige, mga kasama, tadtarin ng bala ang mga pulpul na pulis na yan. Huwag niyong hayaang makapasok sila sa bayan ng Santa Luna." Sigaw ng isang lalaki na bagong sulpot at tinaas ang hawak na armalite at pinaputok sa ere.
Putang ina, delikado tayo dito. Bilisan mo pa ang patakbo, David. Sigaw ko kay David na nasa likod ng manibela. Mas binilisan pa nga niya ang pagpapatakbo ng police truck. Hinahabol pa rin kami ng baril ng mga kalaban. May ilang bala pa nga na galing sa talahiban na nadadaanan namin. Mukhang nagalat sila at inaabangan talaga kami. Damn it! Sinasabayan ko ang kanta sa tugtog ng cellphone ko habang nakaupo ako sa harap ng vanity mirror at naglalagay ng collagen sa muka. Nakagawian ko ng maglagay nito bago matulog para pagising ko ng umaga, fresh na fresh ang muka ko pagpasok sa school. Itatapon ko na ang basyo ng collagen nang masagi ng kamay ko ang bote ng perfume. Nalaglag ito at naglikha ng ingay ng mabasag sa sahig ng tiles. Hala! Bulalas ko at umuklo sa sahig. Aliana, ano ba yan? Gabing-gabi na ang ingay-ingay mo pa. Ani Chang na binuksan ang pinto ng kwarto ko. Nakapantulog na siya at salubong ang kilay. Dinampot ko naman ang basag ng bote ng perfume na wala naman laman. Nangihinayang ako dahil bigay pa sa akin ni Chong ito galing abroad. Sorry Chang, nasagi ko po kasi yung perfume eh. Nakangusang sabi ko kay Chang, ikaw talagang bata ka, napaka-clumsy mo kasi. Inisin mo na yan at matulog ka na, may pasok ka pa bukas. Iiling-iling na sabi ni Chang Miding at tumalikod na. Bumuntong hininga naman ako at tumayo. Nilagay ko sa basurahan ang basag na bote ng perfume. Lumabas ako ng kwarto para kumuha ng walis, tambo at basahan. At nang malinis ko na ito ay humiga na ako sa kama para matulog. Kinabukasan, pagkatapos kong magsuklay ng buhok ay nagpahid naman ako ng cologne sa pulso ko at leeg. Dahil nabasag nga kagabi ang perfume ko kaya itong baby cologne na lang ang gamit ko. Mabango naman siya at hindi masakit sa ilong. May baby pa. Sinipat ko ang sarili sa life-size mirror. Inayos ko ang kwelyo ng uniform. May ilang minuto pa akong pwedeng magtagal sa salamin dahil wala naman si Lloyd na nagsusundo sa akin. And speaking of him, hindi pa siya nagte-text o tumatawag. Baka nga wala talagang signal. Nangako naman siya na tatawag o magte-text kapag may signal. Guys, medyo namimiss ko na siya. Chang, si Aliana po umalis na? Napakunutan noo ko nang marinig ang mga boses ni Ben. Himala, ang aga niya gumising. Hindi pa, nasa kwarto pa niya. Puntahan mo na nga at baka nakababad na naman sa salamin. Wala kasi si Lloyd kaya ayan, babagal-bagal na naman sa pagkilos. Napanguso ako sa sinabi ni Chang. Ngayon na nga lang ulit nagbabagal eh. Kinuha ko na ng shoulder bag ko at lumabas na ng kwarto. Nakita ko pa si Ben na papunta sa kwarto ko. Magulo ang buhok niya, talatang bagong gising. Pase na rin sa suot ng manipis na sando at boxer shorts. Nang makita niya ako ay humahangos na lumapit sa akin. May pag-aalalang nakaguhit sa kanyang muka. Insan, nabalitaan mo na ba? Kumunot ang noo ko, ang alin? Naambush ang grupo nila Lloyd kagabi. Pinagbabaril sila ng mga rebelde. Nanlaki ang mata ko at napaawang ang labi sa mga sinabi niya. Tila nalaglag ang puso ko sa sahig. Kumakalabog ng husto ang dibdib ko sa kaba at takot. Maging si Chang ay natigilan sa ginagawa, tumingin kay Ben. Anong nangyari kay Lloyd? Nasaan na daw siya? Nag-aalalang tanong ko. Totoo ba yan, Ben? Tanong din ni Chang na bakas din ang pag-aalala sa muka. Opo, Chang. Kalat-kalat na nga po sa social media. Binalita na rin kanina sa TV. Sa awa ng Diyos ay puro lang sila sugatan at kasama nga sa nasugatan si Lloyd. Sa pagkakarinig sa pangalan ni Lloyd ay mabilis akong lumapit sa syurak at sinuot ang sandals ko. Hoy, Aliana, saan ka pupunta? Tanong ni Ben. Sa ospital, pupuntahan ko si Lloyd. Chang! At saka alam mo ba kung saang ospital? Sabi ni Ben. Doon ako natigilan at lumingon sa pinsan ko. Saang ospital ba? Bumuntong hininga si Ben. Sabi sa balita nasa ospital ng bayan na sila. Sige, pupunta ako doon. Sabi ko at dali-dali nang lumabas ng bahay. Dinukot ko ang susi sa shoulder bag at nilapitan ng motor ko. Mas mabilis akong makakarating sa ospital ng bayan kung magmomotor ako. Hoy, Aliana, may klase ka pa! Ani Chang na dumungaw sa bintana. Opo, Chang, sasaglit lang po ako sa ospital. Gusto ko lang pong malaman ang lagay ni Lloyd. Sabi ko at pinaandar na ang motor palabas ng maliit naming gate. Kasing bilis ng paandar ng motor ko, ang tibok ng puso ko. Nabanggit kasi ni Ben na kasama sa sugatan si Lloyd. Sana, hindi ganun kalala ang lagay niya.